Awit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagdiligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kung sino ang gustong maging dakila, ay dapat maging lingkod ng lahat. Ito ang tugon ng Panginoon sa kanyang mga alagad na tila nagkakagulo. Panginoong Jesus, sa aming pagiging palalo o mayabang, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin paglilingkod sa aming kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagbibigay ng kaukulang pagmamahal at pagmamalasakit sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos, yaong masunurin. Ang lupang minanay, di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahang kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipinagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang
tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Naalala niyo po noong February 25, 1986, 39 years ago, nagkaroon ng EDSA Revolution. Noong mga sandaling iyon na panahon na iyon, ako ay napakabatang teenager. Hindi ko po alam kung ano ang mga issue, mga usapin noon sa politika, pero ako po ay nakasama, nakapunta sa EDSA, nakahalubilo sa maraming tao na naroroon at kung babalikan ko po ang karanasan na iyon, hindi ko man maalala kung ano pinagsisigawan sa megaphone. Hindi ko po di man maliwanag sa akin kung ano yung mga pinaglalaban noon, pero ang malinaw po sa aking alaala ay yung mga naging eksena sa EDSA Revolution noong 1986. Malinaw po sa aking alaala nung panahon na iyon, may mga tumitigil na malalaking sasakyan, magagarang sasakyan, naglalabas ng iba't ibang pagkain. Tinapay, o kaya itlog, hamburger, at ito ay pinamimigay kung kani-kanino lamang. Naaalala ko noon, nagdadasal yung mga tao. Iba-iba ang itsura, iba-iba ang katayuan sa buhay, pero magkakasamang nagdarasal ng rosaryo, dumadalo dun sa mga misa, doon sa EDSA. Parang sa kabuuan, pangkalahatan, parang nakita ko walang pagkakaiba ang mga tao. Magkakaiba man ang kanilang mga estado sa buhay, mayaman man, mahirap, kulay ganito man ang kanyang kulay, siya man ay maputi, parang walang pagkakaiba. Ang lahat ay parang pantay-pantay, magkakapareho. Palagay ko po, ito yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Nung sinabi niya na kung sino man ang gustong maging dakila, maging tagapaglingkod ng lahat. At sa pagkatapos noon, kinuha niya ang isang bata sa tabi. Ano ginawa niya? Inilagay niya sa gitna. Mula sa tabi, dinala niya yung bata dun sa gitna. Yun po ay isang paraan kung paano magiging lingkod ng lahat, nang sa gayon tayo maging dakila sa lahat. Ang ibig sabihin pala ng pagiging lingkod ng lahat ay gagawin mo ang makakaya mo para yung mga tao na parang hindi na napapansin, yung mga tao nasa peripheries, nasa mga tabi-tabi, yung mga nakakalimutan at nakakaligtaan, napapag-iwanan na ng takbo ng lipunan, sila ay ihahain mo sa gitna upang marahil maramdaman nila na sila ay mahalaga, that they are still counted, na sila ay bahagi pa rin ng ating mundo at hindi sila nalilimutan. Yaan para sa Ebanghelyo ang ipinapakita para maging lingkod ng lahat. Ilalagay mo ang sino mang nawawala na ng halaga dun sa katayuan na mararamdaman nila ang kanilang kahalagahan. Yung mga nakakalimutan, tinatalikuran na ng tao at ng lipunan, ilalagay mo sa gitna nang sa gayon maramdaman nila na sila ay bahagi pa ng buhay sa mundo, na kung saan tayong lahat ay magiging pare-pareho, patas-patas, magkakaiba man sa uri ng buhay, pero magkakapareho pa rin tayo bilang mga tao sa ating karangalan o dignidad.
Kanina po ay inordinahan po ang ating dating rektor, si Bishop Jun Sescon, no? Sa Manila Cathedral. Ano po. At sa kanyang pagpapasalamat o pagtatalumpati sa bago matapos ang misa, ay nakapukaw sa aking pansin yung sinabi niya. Yung sinabi niya na ang pagiging Kristiyano ay pagiging mabuting Pilipino. Ang pagiging Kristiyano, mananampalataya, dapat ay mayroong pagmamahal sa bayan. Hindi po siya nagkokontrahan, hindi siya magkahiwalay, hindi siya magkaiba. Kung hindi ang pagiging mabuting Kristiyano, mananampalataya na kay Kristo, ay pagiging mabuting Pilipino. Hindi pwedeng paghiwalayin. Palagay ko po, ito yung hamon sa atin. Kasi kung pag-uusapan po natin ang simbahan, magkakasama tayo rito. Sabi nga po, sa simbahan, dito magkakasama ang mayaman at mahirap. Magkakatabi ang naligo at hindi naligo. Magkakatabi yung mga mistiso at mistisa, pati na yung mga moreno at morena. Magkakatabi tayo sa iisang upuan, ikaw ba ay nakatira sa isang eksklusibong subdivision o ikaw man ay nasa isang tabi ng ilog Pasig. Pagdating sa simbahan, magkakatabi tayo. At yun ay wala tayong problema. Yun ay tanggap natin dahil alam natin ang ating pinupuntahan ay ang mahal na poong Jesus Nazareno. May problema lang. Paglabas ng pinto ng simbahan, nagiging iba na ang ating tingin. Paglabas ng pinto ng simbahan, ang piling nung iba, mas mabait siya, mas banal siya kaysa sa mga hindi nagsimba. Paglabas ng simbahan, yung hindi galing sa simbahan, pinagsususpetsahan agad-agad. No? Naiiba na agad ang ating turing sa bawat isa. Kaya nga, ang sabi o hamon, ika nga ni Bishop Jun Sescon kaninang umaga, parang kung titingnan ko, parang sinasabi niya, sana yung ating turingan sa loob ng simbahan, kung ito ay madadala lang natin sa labas, sa ating kapitbahayan, sa ating pamayanan, sa ating lipunan, sa pinag-aaralan natin o opisina na ating pinagtatrabahuhan, palagay ko po, napakalaki po ang tsansa na magiging mas maayos, mas maunlad, mas mapayapa ang ating buhay bilang mga Pilipino. Walang problema pagdating sa simbahan. Yun nga lang, hindi natin nadadala yung ating pagtuturingan sa loob doon sa labas ng simbahan. Paano maging lingkod ng lahat? Pagsumikapan po natin na kung meron man tayong makikita at maaalala na mga tao, kakilala man natin o hindi, na parang nawawalan na ng halaga, naisasantabi na, natatalikuran na ng lipunan, ilagay natin sa gitna nang maramdaman nila ang kanilang halaga, nang maramdaman nila ang kanilang dangal at dignidad, na sila ay bahagi at bahagi pa rin ng bayan ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagmalasakit na lingkod, dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng pagtingping katatagan sa mga kahulugan ng ating panahon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo.
Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. At tinawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo yung mga anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Idalangin din po natin sa natatanging paraan ang kagalingan at magandang kalusugan po ng ating Santo Papa Francisco. Panalangin din po natin ang mga intensyon ng ating bagong obispo, Bishop Jun Sescon at ang Diocese ng Balanga, Bataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong pagdingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at mapagmalasakit na kapatid sa isa't isa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin.
Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay mapakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwalay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay mapakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay mapakamtan. At pangarap mo ay
pangarap mo ay makakamtan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati